lumilipad kay Asher ang sikat ng araw na nagmumula sa binuksang bintana ng kanyang kwarto. What the hell? Pupungas-pungas siyang bumangon upang pagalitan ang sinumang katulong na naghawi ng kurtina. Subalit, nawala ang antok ng binata nang makita ang abuelo na halos umusok na ang ilong sa harapan niya. Halas daw sila ng tanghali. Nariyan ka pa rin sa kama mo at nakahilata. Saan ka na naman ba nagliwaliw kagabi? At halos hindi ka na makabangon. Galit na pinaghampas siya ni Lolo Leandro ng tungkod nito. Agad na umiwas si Asher na paakyat sa kama. Lolo, ini-enjoy ko lang naman ang pagiging binata ko. Depensa ni Asher. 27 ka na! Hindi na dapat pag-enjoy ang inaatupag mo. Dapat may maayos ka ng posisyon sa kumpanya. May asawa at anak na. Kailan ka bang magtitinong sutil ka? Habol sa kanya ng matanda. Lolo, matino naman ako ah. Sinunod ko naman ang gusto mo na bago mo ibigay sa akin ng pagiging presidente ng kumpanya, ay magsimula muna ako sa mababang posisyon. Patuloy siya sa animo batang pagdepensa sa sarili. Oo nga, nagsimula ka nga sa pagiging intern sa kumpanya. Pero, pumapasok ka ba? At kung pumasok ka man, kung hindi ka man tulog, nililigawan mo naman ang lahat ng babaeng empleyado sa kumpanya. Kulang na lang, maubos na ang natitirang puting buhok ng matanda sa ulo. Dahil sa konsume sa nag-iisang tagapagmana. Hindi yan totoo, Lo. Kahit tanungin mo pa si Rafi. Saad ni Asher na lumingon sa patawa-tawang pinsan. Kasama ito ng matandang pumasok ng kwarto niya at si Rafi rin ang naghawi ng mga kurtina. Hindi pinatotohanan ni Rafi ang mga sinabi niya. Kapag hindi ka pa nagtino, kalilimutan kong apo kita, Asher. Ibibigay ko sa iba ang posisyon ng pagiging presidente ng kumpanya. Banta ng matanda sa pamamagitan ng pag-ubo. Lolo, galit lang ho kayo. Kaya nasasabi mo yan. Maupo ka muna rito. Nilapitan ni Asher ang abuelo. Hinimas-himas ang likod nito at pinaupo sa single couch. Sinanyasan niya si Rafi na kumuha ng tubig. Kumalma naman ang matanda. Matapos uminom ay nagsalita ito. Nakapag-desisyon na ako, Asher. Ipapalit ko si Arnold sa iiwanan kong posisyon. Si Arnold ang nagsisilbing personal assistant ni Lolo Leandro. Matagal na itong naninilbihan sa matanda. Halos 2 dekada na. Ano? Lolo! Huwag naman ho kayo magbiro ng ganyan. Nabahalang sabi ni Asher. Hindi ako nagbibiro, Sutil. Paano mo patatakboy ng kumpanyang pinaghirapan kong itayo? Gayong mismong sarili mo nga hindi mo maayos-ayos? Maligo ka na nga roon at amoy ala ka pa. Tumayo na si Leandro at nagtungo na sa pinto. Sumunod naman rito si Rafi upang alalayan ito. Lolo! Lo! Tawag ni Asher. Tumigil ito sa paghakbang. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon sa isang kondisyon. Nabuhayan ng loob ang binata. Sinundan niya ang abuelo sa pintuan. Sige lo, anong kondisyon? Pakasalan mo ang apo ni Josefina. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ng abuelo. Si Asher de Vera ay ang nag-iisang apo ng bilyonaryong si Leandro de Vera. Ito ang chairman and CEO ng kilalang global port sa Pilipinas, ang De Vera Port and Terminal. Bata pa lamang si Asher nang maulila sa mga magulang. Kaya ang abuelo na ang kumupop at nagpalaki sa kanya. Siya lang ang nag-iisang kadugo nito, kaya dapat sa kanya mapunta ang kumpanya. Pero kaya ba niyang gawin ang kondisyon nito?
Ang pakasalan, ang apo ng dating nobya ni Lolo Leandro na si Jenny Evangelista, ang matapang at ubod ng sungit na island girl. Jenny! Masiglang tawag ni Madel sa kababata. Madel, ano't parang ang saya-saya mo dyan? Dumating ang matandang Di Vera at kasama ang apo nitong si Asher. Naroon sila ngayon sa resort. So, walang interes na sabi ng dalaga. Patuloy lang sa pag-ayos ng banyaran ng isda sa kanyang pick-up. Jenny, lalong gumapo si Asher. Akala ko nga kung sinong artista ang napadpad dito sa isla eh. Kinikilig na sambit ni Madel. Wala akong pakialam sa lalaking yun, Madel. Kahit pa mukha siyang artista o modelo. Inis na sabi niya. Napakamot sa ulo si Madel. O siya, maiwan na kita. Dadalhin ko pa itong mga isda kay Aling Sita. Sabi niya, pagkatapos ay sumampa na sa luma niyang pick-up. Siya si Jenny Evangelista, 24 years old. Dalaga, masaya at kontentong naninirahan sa Isla Soledad. Isa sa mga nagagandahang isla sa Karamoan. Isa siyang beach resort manager at owner. Ang kasama niya ngayon sa buhay ay ang lolang si Josefina. Dahil hiwalay ang mga magulang niya. Kapwa, may sari-sarili ng pamilya at mga anak. Asher Di Vera? Ito naman ang bully, immature at easygo-lucky na apo ni Leandro Di Vera. Madalas nila itong maging guest sa resort. Kaya niya nakilala at napag-alaman nga ni Jenny na dati palang kasintahan ni Lolo Josefina ang matandang Di Vera. Ano naman kaya ang sadya ng maglolo at muling napadpad sa resort? Jenny iha, salamat dito sa mga dala mong isda. Nadagdagan ng mga paninda ko. Yaan mo pag naubos ay hati tayo sa kita. Naku Aling Sita, wag na po. Bigay ko po talaga yan sa inyo. Sa tuwing marami ang isdang dinadala sa resort, nakaugalian na ni Jenny na dalhan si Aling Sita. Isa itong tindera ng isda sa palengke ng isla. Naawa siya rito dahil kahit maedad na, ay pilit na naghahanap buhay para matustusan ang sarili at ang asawang may sakit. Ganun ba? Maraming salamat Jenny. Naway pagpalain ka pa sa kabaitan mo. Maganda ang pagpapalaki sa'yo ni Josefina. Walang anuman po. Napakaswerte ng makakatuluyan mo sa buhay. Maganda ka na, ay napakabait pa. Kailan ka nga pa mag-aasawa? Aling Sita, wag niyo nga akong bulahin. Saan po bang banda ang maganda sa akin? Ang itim-itim ko kaya. Natawa ang dalaga. Hindi ka maitim ano, morena lang. Totoong maganda si Jenny. Matangkad, morena at balingkinitan ang katawan. Sa tuwing may mga vlogger, photographer na napapadpad sa isla, madalas na kinukuha siyang modelo. Dahil nga sa black beauty niyang ganda. Isama pa na natural na kulot ang mahaba niyang itim na buhok. Sa dami ng mga maniligaw mo, wala ka man lang bang matipuhan? Hirit pa ng matanda. Napailing-iling si Jenny. Kopyang-kopya ni Aling Sita ang dialogue ng lola niya. Itinutulak na rin kasi siya nitong mag-asawa na. Paano? Gusto nang makakarga ng apo sa tuhod. Aling Sita, pagod na po kayo. Maupo ho muna kayo dyan at ako na muna ang tatao dito sa pwesto mo. Maya-maya na ho ako babalik sa resort. Naroon naman po si Lola. Pag-iiba niya ng usapan upang matigil na ito sa pagtatanong. Natigil sa pagtaboy ng mga langaw si Jenny sa ibabaw ng mga isda nang may isang matangkad na lalaking lumitaw sa harapan niya. Island girl, pakasalan mo ako. Inakala niyang mamimili ng isda ang lalaki. Ngunit ganun na lamang ang pagsalubong ng mga kilay niya nang makilala ito. Asher Di Vera? Ako nga. Ako lang naman nag-iisang pogi na naging guest niyo sa resort. Mayabang, natura nito.
Itinaas sa ulo ang suot na dark glasses. Anong ginagawa mo rito? Napasimangot ang dalaga. Aalukin ka ng kasal. Walang paligoy-ligoy na sabi ng lalaki. Kung may iniinom siyang tubig, tiyak na naibugan niya na ito kay Asher. Nagkamali ka yata ng pinuntahan at inalok ng kasal, Asher de Vera. Ikaw nga yun, Island Girl. Kahit nga masangsangang amoy sa lugar na to ay sinundan kita. Dahil narito ka raw. Ano, makakasalan mo ba ako o hindi? Sarkastikong napatawa si Jenny. Ibang klase talaga ang lalaking to. Huwag ka na magpakipot. Alam ko namang pangarap mo ang maging asawa ko. Lumakas ang sarkastikong pagtawa ni Jenny. Pagkatapos ay bigla siyang sumeryoso. Asher de Vera, hindi ako magpapakasal sa'yo. Napalakas ang boses niya. Dahilan upang maagaw nila ang pansin ng mga tao sa palengke. Tila napahiya naman si Asher nang ilibot nito ang paningin. Pagsisisihan mong tinanggihan mo ang proposal ko, negra. Sabi nito sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na. Abat! Bago pa man ito tuluyang makalayo, ay binato na ito ng malaki at buhay na tilapia ni Jenny. Dahil biglang humarap si Asher, nasapul ang mukha nito at tumalon pa ang isda sa gitna ng harapan nito. Hindi maipinta ang mukha ni Asher at nang tumingin ito sa kanya'y nagbabanta ang mga mata. Pinaliwala lang iyon ni Jenny. Nag-cross lang siya ng mga balikat at tinaasan ito ng kilay. La, barito po ba ang maglolong Tivera kanina? Tanong ni Jenny sa abuela nang makabalik na sa resort. Oo apo. Ano daw pong sadya nila? Abay kumuha ng cabin at nagpapaalam. Aakyat daw ng likaw ang batang Tivera. Naku lola, pinaglolo ko lang po kayo ng maglolong yon. Oh, huwag akong maloko-loko ng Leandro na yan at palilintikan siya sa akin. Bakit na po? Ayaw mo ba kay Asher? Lola, hindi ako gusto nun. Pero ikaw, gusto mo ba si Asher? Makahulugan ang ngiti ni Lola Josefina. Lola? Nanlalaki ang mga mata niya. Ngunit namumula naman ang pisngi ni Jenny. Alam ng mga staff nila sa resort ang naging relasyon noon nila Lolo Leandro at Lola Josefina. Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon ang maglolo ay madalas siyang tuksohin ng mga ito kay Asher. Sila umano ang continuation ng love story na Lolo Leandro at Lola Josefina. Nang minsang marinig ito ni Asher, sukat ba namang sabihing malabong mangyari yon. Dahil ang mga tipo daw nito ay mapuputi at unat ang buhok. Hindi katulad niyang pulot at negra. Sabay hagalpak ng tawa. Isinumpa niya ang lalaki pamula ng araw na iyon. Napahiya siya sa mga staff, maging sa mga guests na nakarinig. Mabuti na lamang at hindi na ito nag-book pa sa beach resort nila. Kung magbakasyon man ang matandang Tivera ay ito na lang mag-isa at hindi nakasama ang hambog nitong apo. Kaya imposibleng magustuhan siya ng Asher na yon. Ni hindi nga nito mabanggit ang unang pangalan niya dahil Island Girl kung tawagin siya. Jenny, nag-check out na yung mga guests sa cabin 1. Mabuti na lang at dumating si Madel. Makakaiwas siya sa pangiintriga ng lola niya. Si Madel, na bukod sa kababata, ay isa rin sa tauhan nila sa resort. La, puntahan ko lang po muna. Paalam niya sa abuela. May mga mag-check out na mga guests. Paniguradong marami na namang ligpitin. Mahigpit nilang pinananatili ang kalinisan ng beach resort. Lahat ng sulok sa resort kung hindi halaman ang nakalagay ay mga basurahan. Nakasegregate sa 3 uri ng basura.
Plastic bottles at mga ink-cans ang karaniwang naiiwang kalat ng mga bakasyonista. Pinaiipon iyon ni Jenny sa mga tauhan at iniimbak nila. Kapag marami na ay dinadala niya sa junk shop. At sa nakikita niya, punong-puno na ang mga iyon sa lalagyan. Iniutos ito ng dalaga na ikarga sa pick-up. Nang maikarga na ay muli siyang bumalik sa reception upang kunin ang susi ng pick-up. Hindi pa man siya nakakalapit sa front desk ay sinalubong na siya ni Madel. "Jenny!" Inginuso nito ang mga taong nasa waiting area. Si Leandro de Vera. Kausap nito ang lola Josefina niya. Sa katapat na sofa naman ay si Rafi. Nakilala niya rin ito dahil madalas nakasama ng maglolo. Nagbubuklat ito ng isang magazine at sa tabi ay si Asher de Vera. Nakasalampak ng upo habang tuwang-tuwang nag-games sa cellphone nito. Agad siyang tinawag ng abuela ng malingunan. "Jenny, apo!" At bilis siyang lumapit. "La, may bisita po pala kayo." "Magandang umaga po, Mr. De Vera." Bati niya kay Leandro. "Magandang umaga rin, iha." Malawak ang ngiti ng matandang lalaki. "Siya nga pala, kasama ko ang apo ko." Lumingin ito sa kinaroroonan ni Asher. "Maiwan ko na ho kayo, la, Mr. De Vera. May mahalaga lang ho akong gagawin. Enjoy your vacation po." Agad niyang paalam sa dalawa upang makaiwas. "Asher!" Tawag ni Leandro sa apo. Ngunit, deadma lang ang binata. "Victory!" Sigaw ni Asher. Maya-maya'y napaigik nang maramdaman ang tungkod ng abuelo sa binti niya. "Lo, bakit?" Inosenteng tanong ng apo. "Sotel, umalis na si Jenny. Bakit di mo sundan?" Gigil na tura ni Leandro. Pakamot-kamot sa ulong, tumayo si Asher. Isinilid ang cellphone sa bulsa at sinenyasan si Rafi na sumama. "Wala ka bang kamay at paa? At kailangan mo pa ng alalay?" Pinandilatan nito ng mga mata ng abuelo. Laglag ang mga balikat na sinunta ni Asher si Jenny. "Mukhang marami kang ipapatimbang ngayon." Salubong sa kanya ng may-ari ng junk shop na pinagdadalhan niya ng mga kalakal. "Oo, Mang Kokoy, summer at marami hong guests." "Ganun ba? Ibaba na natin ang mga yan, Joseph, ng matimbang." Sabi ni Mang Kokoy. Ang tinutukoy ay ang tauhan nito sa junk shop. Sumunod rin ang dalaga upang tumulong. Inabutan siya ng isang pares ng clubs ni Mang Kokoy. Kabisado na nito ang dalaga. Hindi papayag si Jenny na hindi tumulong sa pagtitimbang ng mga dala nito. Muntik nang mabitawan ni Jenny ang buhat na malaking puting trash bag. Nang pagharap ay mabungaran si Asher de Vera. "Highland girl, sa huling pagkakataon, makakasalan mo ba ako o hindi?" Maangas na tanong nito. Nanliliit ang mga mata ni Jenny sa kahambugan ng kaharap. "Hindi, Asher de Vera. At pwede ba wag mo ako sinusundan?" Napahinto sa ginagawa sina Joseph at Mang Kokoy at napatingin sa dalawa. "Highland girl, tingnan mo nga yung mga babae sa paligid mo. Halos magkandara pa para makilala lang ako. Tapos ikaw, inaalok ka na ng kasal, nag-iinarte ka pa." Totoo ang sinasabi ni Asher. Kanina pa niya napapansin ang dalawang grupo ng mga sexing babaeng bakasyonista sa di kalayuan. Kaya pala, panay ang tingin ng mga ito sa gawin nila dahil narito ang lalaki. Ang lalaking bagaman immature, bully at mayabang ay totoong gwapo at malakas ang apil. Naipilig ni Jenny ang ulo. Bakit ba niya iniisip yon? "Wala akong pakialam, Asher de Vera. Kung gusto mo, sila ang alokin mo ng kasal." Tinabig niya ito upang makadaan siya. Nagtungo si Jenny sa timbangan. Sumunod pa rin ang makulit na lalaki.
Matapos timbangin ang laman ng bitbit na trash bag, ay ibinuhos niya ito sa tambakan. Island girl, full package na ako. Wapo, matangkad, mayaman. Well-built ang pangangatawan. Ano pa bang hahanapin mo sa akin? Pag-aangat nito ng sariling bangko. Hindi ka rin naman talaga mahangin, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi ko pa alam, attracted ka rin sa akin. Pangungulit ni Asher. Sa inis ni Jenny, ang hawak na malaking trash bag na pinaglagyan ng mga plastic bottles ay ipinagpag niya sa harapan nito. Umatras naman si Asher dahil tumatalsik rito ang maruming tubig na nagmumula roon. Tambak na mga sibak na plastic ang nasa likuran ni Asher. Dahil umiiwas ito sa talsik ng maruming tubig, ay paatras ito ng paatras. Hanggang sa madulas at babagsak sa bundok ng kalakal. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak, ay nahila ni Asher ang kamay ni Jenny. Kaya sabay silang bumagsak at natabunan ng mga plastic. Nasa ilalim si Asher, habang si Jenny ay nakadagan rito at kung bakit nagkadikit ang mga labi nila. Ayos lang ba kayo, Jenny? Nang iintrigang tanong ni Mang Kokoy sa halip na mag-alala. Habang hinahawi ang mga plastic na tumamon sa kanila sa tulong ni Joseph. Mabilis na tumayo si Jenny. Ayos lang ho ako, Mang Kokoy. Namumula ang pisnging, pinunasan niya ang bibig at nagpagpag ng mga braso. Si Asher ay tinulungang makatayo ni Mang Kokoy. Pagkatayo ng binata ay nakangiwing napahawak ito sa bewang at nandidiring inamoy-amoy ang damit. Papatayin mo ba ako, Island Girl? Reklamo nito. Hoy, Asher de Vera, ikaw ang lampa dyan. Pagkatapos idadamay mo pa ako sa pagkalampa mo. Hinila-hila mo pa ako. Pagrarason ng dalaga. Si Mang Kokoy na nasa harapan nila ay palipat-lipat lang ng tingin sa dalawa. Kunwari ka pa. Gusto mo naman para makayakap ka sa akin at mahalikan ako. Nang aasar na litanya ni Asher. Baka gusto mong ilibing na lang kita ng tuluyan dyan sa mga plastic sibak at ipagiling dun sa makina. Nakapamaywang na banta ni Jenny. Agad na nagtago si Asher sa likod ni Mang Kokoy. Island Girl, huwag ka magbiro ng ganyan. Ayaw ko nang matabunan ng mabaho at maduming mga basura na yan. Buti na lang malambot at matamis ang labi mo. Pagkasabi nun, ay patawa-tawang umalis si Asher. Asher de Vera! Nanggigigil, sigaw ni Jenny. Lolo, bakit naman sa dami ng mga babae si Island Girl pang napili mo para sa akin? Marami naman siyang iba. Pwede namang si Daisy o si Bernadette. Tukoy ni Asher sa mga babaeng modelo na anak din ng mga may matataas na posisyon sa kumpanya ng abuelo. Pagkagaling sa junk shop, ay dumiretso siya sa VIP cabin na inukupan nila. Agad siyang sumalampak ng upo sa lounge chair na naroon, kung saan nakaupo rin sa tapat ang lolo niya. Si Jenny ang gusto ko para sa iyo dahil ayaw niya sa iyo. Nangingiting sagot ni Leandro habang humihigop ng tsaa. Lolo? Napakamot sa ulo si Asher. Kasi naman pinsan, maling-mali ang diskarte mo. Singit ni Rafi. Huminto ito sa paglangoy sa swimming pool at lumapit sa maglolo. Anong diskarte ba ang dapat na gawin ko? Alam mo namang hindi ako sanay na ako ang naghahabol sa mga babae. Punot noong tanong ni Asher. Sanay kasi itong hindi na kailangang dumiskarte sa mga babae dahil ito na ang nilalapitan. Kahit sinong babae magugulat na may isang lalaking hindi naman nila nobyo ang biglang magpo-propose ng kasal sa kanila. Paliwanag ni Rafi. Umahon ito sa pool at nagpunas ng tuwalya. So kailangan ko muna maging nobyo niya? Manligaw ka muna para magustuhan ka niya at maging nobyo.
At kapag naging nobyo ka na ni Jenny, pwede mo na siyang alukin ng kasal. Ang dami namang arte nun. Alibhasa, wala kang kaalam-alam sa pagsuyo sa mga babaeng sutil ka. Nakatikim na naman si Asher ng bangis ng tungkod ni Lolo Leandro. Hala, maligo ka na nga roon at nangangamoy panis ka. Dugtong pa nito. Inamoy-amoy ni Asher ang sarili at napangiwi. Alas 7 ng gabi. Sa tabing dagat ay naroon si Jenny, kasama sina Lola Josefina at si Madel. Nakaupo sila sa mga foldable chairs. Matapos ang maghapong trabaho sa resort ay narito sila at nagpapahinga. Ay, ang lamig naman ngayong gabi. Bulalas ni Madel at nayakap ang sarili. Tumayo si Jenny at pinagdikit-dikit ang mga kahoy sa ginawa nilang bonfire upang lumakas ang apoy. Pagkatapos ay lumapot siya sa lola niya. Inabot rito ang blanket. Lola, baka husipunin kayo. Ibinalabal niya ito sa abuela. Salamat apo. Siya nga pala. Kumusta na ang panliligaw sa'yo ng apo ni Leandro? Lola Fina, anong panliligaw? Nag-propose na agad ng kasal. Si Madel ang sumagot sa tanong ng matanda. Ano ka mo? Kasal agad? Walang ligaw-ligaw? Oo, Lola. Muling sagot ni Madel. Sabay, hagik-hik. Tinapik ni Jenny ang braso ni Madel upang matigil ito sa kadaldalan. La, wag ho kayo mag-alala. Hindi ako paluloko sa deverang yun. Tiyak na kung ano-ano na naman ang itinuro ng Leandro yun sa apo niya. Huwag ko lang makita-kita ngayon ng matandang yun at makakatikim siya sa akin. Nagtatagis ang ngiping kanta ni Lola Josefina. Bigla na lamang sa kanilang likuran ay may narinig silang tipa ng gitara. Pagkatapos ay mga sintonadong pagkanta. O ilaw sa gabing madilim. Sina Lolo Leandro, Asher at Rafi ang mga iyon. Kontado outfit sa suot ng mga barong. Maging ang gitaristang kasama. O ilaw sa gabing malamig. Sabay-sabay na napalingon ang tatlong babae at naghatinginan. Kakasambit lang ni Lola Josefina na huwag nitong makikita si Lolo Leandro dahil tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya naman, walang ano-anong, tumayo ang matandang babae. Sa tabi nito'y hinuha ang mug na singlaki ng tabo. Pagkatapos ay sumandok ng buhangin at hinagisan ang mga nanghaharana. Natigil naman sandali ang mga ito sa pagkanta upang tumawa lang. Lalo na si Lolo Leandro. Pinagtawanan nito si Lola Josefina dahil hindi umabot ang inihagis na buhangin sa kanila. Pagkatapos ay muling nagpatuloy sa pagkanta. Tumaas baba ang dibdib ng matandang babae sa galit. Ah, ganon! Mabilis na nakasandok si Lola Josefina ng tubig dagat. Lumapit sa mga kalalakihan at isinaboy sa mukha ng mga ito ang tubig. Sa pagkakataong yoy, tuloy ang natigil ang mga ito sa pagkanta at napaubo. Ano? Hindi kayo magsisilaya sa harapan ko! Kanta ni Josefina. Aktong kuha na ng kahoy na may apoy. Mabilis na tumakbo si Rafi at Asher at ang gitarista. Samantalang, sa Lolo Leandro ay binuhat na lang ng mga bodyguard nito dahil hindi na makatakbo. Bakit hindi ka malang huminang simpatsya ni Jenny? Eh siya nga ang hinaharana mo. Tanong
ni Leandro sa apo nang makalayo na sila sa maglolola. Lolo, ikaw nga hindi umubra sa matandang ebanghelista, ako pa kaya dun sa bata. Sagot ni Asher. Basta, yun lang ang kondisyon ko, Sotil. Magiging presidente ka ng kumpanya kung magiging asawa mo si Jenny Evangelista. Pagkasabi ng matanda, ay iniwan na nito ang apo. Naiwang napakamot sa batok si Asher. Kasalukuyang nakahiga sa isang duyan si Asher, habang nakasapin ang dalawang braso sa ulo at tinatanaw ang mga sailboat na nagkalat sa dagat. Ganon din ang mga taong masayang nagtatampisaw sa napakalinaw na tubig at mga taong nakahiga sa puti at pinong buhangin habang nagbibilad sa araw. Totoong maganda ang lugar, ngunit nababagot na siya. Balak niyang yayain mamaya si Rafi sa sinasabi nitong tropical bar sa isla. Hi, Mr. Handsome! Bati sa kanya ng mga babaeng dumaan. Nakakasilaw ang mapuputi nitong mga kutis sa suot na swimsuit. Hi, girls! Bating, tugo naman ni Asher. Malawak ang ngiti. Sinundan niya ng tingin ang mga babae. Ngunit hindi iyon nagtagal. Dahil napako ang mga mata ni Asher sa isa pang babaeng nadaanan ng mga ito. Napatayo siyang bigla sa duyan. Si Island Girl, wearing white bikini. Bagay sa balingkinita nitong katawan at morenang kutis. Nakatirintas ang lahat ng buhok nito at may nakasampay na telescope sa batok nito. Mabuti na lang at kahit nakabikini ang babae, ay nakatapis naman ang pang-ibaba. Kung nagkataon, baka mapaaway siya sa mga lalaking kung makatitig sa babae ay halos hubaran na ito. Kumpleto naman araw-araw ang mga lifeguard ng resort. Sadyang nakasanay na ni Jenny na tumulong sa pagmamasid sa paligid kapag ganitong maraming guests. Ilinagay ng dalaga ang binocular telescope sa mga mata dahil may namataan siyang taong napadpad sa warning flag. Sa unay, ang dagat pa ang nakikita niya. Kung bakit ngayon, natakpan ito ng malapad na dibdib. I-adjust ni Jenny ang telescope. Mukha ni Asher de Vera ang nakita niya. Halos mapunit na ang labi nito sa pagngiti. Tinanggal niya ang teleskopyo sa mga mata. Island Girl, may itinatago ka rin palang alindog. Pambubus ka ng lalaki. Inagod siya ng tingin. Nagpipigil na napabuga ng hangin si Jenny. Wala siyang oras sa mga nonsense nito. Tinabig niya ang lalaki at muling ilinagay sa mga mata ang telescope. Nalulunod na nga ang taong binabantayan niya kanina. Hindi nag-aksaya ng oras si Jenny. Mabilis siyang nakalapit sa isang lifeguard na nakabantay sa direksyon ng nalulunod upang humingi ng backup. Dala ang floatable device, agad niyang nirescue ang nalulunod. Nasaksihan iyon ng mga naroon at humanga ang mga ito sa dalaga. Isang matandang lalaking foreigner ang nalunod. Walang malay at kailangan ng CPR. Si Jenny ang mismong gumawa nun. Matapos niyang gawin ang chest compression ay akma na niyang gagawin ang mouth-to-mouth resuscitation. Nakahanda na siyang bugahan ng hangin ng nalunod. Biglang may humablot sa kanya patayo. Ako na. Presinta ni Asher. Asher de Vera, emergency to. Alam ko. Pero ayokong madidikit sa iba ang labi mo. Gusto niya itong panditan ng mga mata. Subalit, hindat lang ang itinugon sa kanya ng binata. Mukha lang lolo-koloko si Asher. Pero marunong naman palang mag-CPR. Nang makarecover na ang lalaking nalunod, ay iniutos ni Jenny na dalhin pa rin ito sa klinik ng resort. Jenny, good job sa pagligtas mo dun sa foreigner. Proud na wika ng lalaking palapit sa kanya. Kasabay nitong maglakad si Madel. Jenny,
may isa na naman tayong gwapong guest. Dinikitan siya ni Madel at binulungan. Siniko niya ang kababata. Architect Isidro. Si Architect Jay Isidro ay isa rin sa madalas nilang guests sa resort at nanliligaw sa kanya. Jenny, just call me Jay. Masyado namang formal ang tawag mo sa akin. Jay, kumusta? Napabalik ka sa resort? Of course! Dahil nandito ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Hirit ng arkitekto. Malagkit ang tingin sa dalaga. Napailing si Jenny. Habang si Madel ay kinikilig sa tabi. Pero si Asher, na biglang lumitaw sa harapan nila ay salubong ang malalagong kilay. Jay Isidro, long time no see. Bati ni Asher. Mahihimigan ang pagkadisgusto sa tinig. Asher De Vera? Is that you? Ang schoolmate ko sa UP na muntik nang ma-kick out dahil troublemaker? O hindi lang bilyonaryo ang lolo? Sabi ni Jay. Ako nga. Halos magbuhol na ang mga kilay ni Asher. Are you also on vacation? Muling tanong ni Jay. Yup. At bumisita na rin sa fiancé ko. Inapit ni Asher ang bewang niya. Fiancé? Jenny, is it true? Gulat na tanong ng arkitekto. Tinanggal ni Jenny ang kamay ni Asher sa bewang niya. Mr. De Vera, wala akong natatanda ang fiancé kita. Tinaasan niya ito ng mga kilay. Balik na sa trabaho, Madel. Enjoy your vacation, Jay. Saad ng dalaga. Pagkatapos ay tinalukuran na ang tatlo. Happy birthday, Architect Jay! Salamat sa treat! Masayang bati ni Madel at ng dalawang babaeng tauhan ng resort na isinama nila. Kasalukuyan silang naroon sa dinarayong tropical bar ng isla. Iyaya sila ng binata dahil kaarawan umano nito. Hindi nakatanggi si Jenny dahil sa pangudyok ni Madel at ng lola Josefina niya. Bukod doon, ayon kay Jay, may mga suggestions itong designs para sa plano niyang pagpapatayo ng mga bagong cabin. Thank you. Pagpapasalamat ng lalaki. Enjoy the night, girls. Order lang kayo ng gusto niyong inumin, akong bahala. Sure, Architect! Ulalas ng tatlong babae. Jenny, ikaw? Baling sa kanya ni Jay. Ayos na sa akin to, Jay. Salamat. Tugon ng dalaga. Sinimsim ang hawak na pineapple juice. Pineapple juice? Tumango si Jenny. Mahina ang alcohol tolerance niya, kaya madalang siyang uminom. Ayos lang kung hindi ka iinom. Importante kasama kita sa birthday ko. Pasaring ng lalaki. Jay! Pinutol ni Jay ang gusto niyang sabihin. I know, Jenny. Tinapat mo na ako noon na wala akong maaasahan sa'yo. But we can still be friends, right? Oo naman. Nakangiting sagot niya. Nakipagpingkian siya ng baso rito. Nagumpisang tumugtog ang live band, kaya higit na umingay ang lugar. Nang matapos ang isang pyesa ng kanta ay nagsalita ang bokalista. Good evening, guys! Mayroon tayong espesyal na panauhin ngayong gabi. At ang guest nating ito ay magbibigay ng sweet song number sa kanyang fiancé, Miss Jenny Evangelista. Please come up on stage. Anunsyo nito. Nagpalakpakan ang mga tao sa bar at naghiyawan. Jenny, ikaw yun! Sigaw ni Madel. Kaya naman, lahat ng mga tao roon ay bumaling ng tingin sa kanya. Sino naman kaya ang may pakana nito? Tanong ni Jenny sa isip. Come on, Miss Jenny! Excited na si Mr. Asher De Vera, ang fiancé mo, na marinig ang awit mo para sa kanya. Muling saad ng bokalista ng banda. Sinasabi na nga ba niya? Lumingon si Jenny sa bandang likuran at naroon nga si Asher De Vera. Parenting nakaupo at may nakaabrisheteng dalawang babae.
tiningnan niya ito ng masama. Ngunit, pinindatan lang siya ng lalaki. Nakaramdam ng inisang dalaga. Hindi niya alam kung dahil ba sa kalokohang ginawa ni Asher ang pakantahin siya sa harap ng maraming tao o ang nakikita niyang dalawang babaeng nakapulupot kay Asher. Jenny! 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 Pag-cheer ng mga tao sa pangalan niya. Humarap ang dalaga sa mga ito at panay ang senyas ng kamay na ayaw niyang umakyat ng entablado. Ngunit, ang intrimitida niyang kababata at mga tauhan sa resort ay hinila siya paakyat ng stage. Wala kayong bonus ngayong buwan. Birong banta niya sa mga ito. Tingnan lang natin kung hindi ka mapahiya at hindi ma-turn off sa'yo ang J. Isidro na yan. Sa isip ni Asher, habang taas ang isang sulok ng labi at nakatingin sa paakyat na babae sa entablado. Ang alam niya ay hindi marunong kumanta si Island Girl. Pero nagkamali si Asher dahil ang babaeng umaawit ngayon sa entablado ay may malamyos at malaanghel na tinig. Sa halip na ma-turn off si J. Isidro ay higit pa yata itong humanga sa babae. Sa tingin ni Asher ay nadagdagan pa ang mga nagkagusto kay Island Girl. Dahil nang matapos ang pagganta nito at bumaba ng stage, ay maraming kalalakihan ang nagsilapitan rito. Nagulat ang dalawang babaeng naka-abresyete sa kanya nang padabog na ilapag ni Asher ang baso ng alak sa lamesa at padaskol siyang tumayo. Ma'am Jenny, ang galing mong kumanta! Idol talaga kita! Sabi ng isa sa mga babaeng tauhan. Oo naman! Lahat ng magagandang katangian ay nasa kaibigan ko na. Maganda, sexy, mabait, matulungin, magaling mag-manage ng resort. Segunda naman ni Madel. Bola. Gusto nyo lang ibalik ko sa inyo ang bonus nyo ngayong buwan. Nangingiting saad ni Jenny. Ma'am Jenny, totoo. Kita mo nga halos ng kalalakihan dito sa bar ay interesado sa'yo. Lalo na si Sir J. Bala ka pa rin yatang suyuin. Sabi pa ng isa sa dalawang tauhan. Lahat ng lalaki sa bar ay interesado sa kanya? May hinanap ang mga mata ni Jenny. Maliban yata ay Asher de Vera. Dahil ang atensyon ng lalaking yon ay naroon sa mistisang babaeng nakakandong rito. Nagpupuyos ang kalooban na kinuha niyang iniinom na martini ni Madel. Pagkatapos ay inisang lagok lang iyon ng dalaga. Na-amaze ang tatlong babaeng kasama niya. Si Jay ay agad na lumapit sa kanya at muling nag-abot ng alak. Tinanggap iyon ni Jenny at nasundan pa. Hanggang sa uminit ang pakiramdam niya at namumula na siya. Jenny, awat na! Saway ni Madel nang makitang kukuha pa siya ng isang baso ng martini. Ayos lang ako, Madel. Aniya, kahit ang totoo'y di na maganda ang pakiramdam niya. Oops, ingat Jen. Nasalo siya ni Jay nang muntik na siyang matumba. Nakayapos ang kamay nito sa bewang niya habang napahawak naman siya sa braso nito. Take your hands off! Madilim ang anyo na wika ni Asher. Biglang sulpot nito sa harapan nila. Itunulak nito si Jay at inagaw siya mula rito. Ako na mag-uuwi sa kanya. Matigas na saad ni Asher. Pinaladkad siya nito palabas ng bar. Asher de Vera, bitawan mo nga ako! Nagpupimiglas na sabi ng dalaga habang pilit na inaaninag nang naniningkit na mga mata ang mukha ni Asher. Binitawan nga siya ng lalaki. Pero dahil susuray-suray na, ay muntik na naman siyang matumba. Dinaluhan siyang muli ni Asher. Mabilis ka palang malasing kung bakit may painom-inom ka pa. Sumbat nito. Hindi na magawang sagutin ng lasing na dalaga ang sinabi ni Asher. Dahil napayukyuk na siya sa balikat nito. Napapailing
nang pinangko siya ng binata at dahan-dahang ipinasok sa sasakyan nito. Island girl, ano ba? Nagmamaneho ko. Napipikon na sita ni Asher kay Jenny. Paano'y ang lasing na dalaga sa passenger seat, panay ang pulupot sa braso niya. Hindi tuloy siya makapagmaneho ng maayos. Pumalas naman ang dalaga upang tanggalin lang pala ang seatbelt nito. Pagkatapos ay sumalampak ng upo sa carpet ng sasakyan nang nakaharap sa kanya. Yumapos sa bewang ni Asher at ang mukha ay nakasubsob sa pagitan ng mga hita niya. Napaigtad si Asher sa ginawa ng babae. Nagiinit nang hindi niya mawari ang pakiramdam niya, kaya inihinto niya ang sasakyan. Huminga ng malalim ang binata, tinanggal ang mga kamay ni Jenny sa bewang niya at itinaas ang mukha nito. Pagkatapos ay inilalayang maupo sa passenger seat. Nang masiguradong maayos na ang pagkakaupo ng babae, ay muli niyang kinabit ang seatbelt nito. Napapailing na muli niyang pinaandar ang sasakyan. Island girl, narito na tayo sa resort. Tumigid si Asher sa pinto ng passenger seat upang pagbuksan ng pinto ang babaeng lasing. Gusto ko pang uminom. Madel, isa pang martini. Akala siguro ng babae, baso ng alak ang mukha niya. Dahil, hinawakan nito ang magkabilaan niyang pisngi at pinisil-pisil. Bakit ang lambot naman ng baso? Anito. Teka. Kumurap-kurap si Jenny. Kahawik mo ang nakakainis na si Asher. Fiancé niya raw ako? Umagakik ito. Sinubukan ni Asher na tanggalin ang mga kamay ni Jenny sa pisngi niya. Subalit, mahigpit ang pagkakahawak nito. Aray! Aray! Daing niya. Ang cute mo! Tinanggal nito ang mga kamay sa pisngi niya. Ngunit, lumambitin naman sa batok niya. Inakala ni Asher na halikan siya ng babae. Island girl, hindi ako nagtitake advantage ng babaeng lasing. Iniiwas niya ang mukha. Ganun na lamang ang pag-asim ng mukha ni Asher nang maamoy ang suka ng babae sa dibdib niya. Nang gabing yon ay bumalik sa Maynila si Lolo Leandro. Si Rafi naman ay naroon pa rin sa bar at tiyak na uumagahin na ng uwi. Kaya dinala na lang muna ni Asher sa VIP cabin nila ang natutulog ng si Jenny. Inilapag niya ito sa kama. Pagkatapos ay naghubad siya ng suot na polo shirt dahil punong-puno iyon ng suka. Bago siya naligo ay inuna muna niyang punasan ng maligamgam na tubig ang babae. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nag-asikaso ng babaeng lasing. Sa kabila nun ay natutuwa siya dahil si Island Girl na matapang at ubod ng sungit ay heto ngayon at animo maamong tupang natutulog sa kama niya. Ninanamnam ni Asher ang patak ng tubig na nagmumula sa shower nang makarinig ng kalabog sa glass partition. Si Island Girl, nakasubsob ang pisngi nito sa pinto ng glass partition. Nabilis niyang kinuha ang tuwalya at itinapi. Lalapitan niya sana ang babae upang alalayan. Subalit, pasuray-suray na itong humakbang palapit sa toilet bowl. At ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Asher. Nang walang ano-ano'y iangat nito ang laylayan ng suot na Hawaiian dress at ibaba ang suot nitong puting panty. Ayan na nga, kitang-kita niya ang matambok na kabibi nito. Umupo sa toilet bowl ang babae upang umihi. Tumalikod si Asher. Ngunit pakiramdam niya'y natuyuan na siya ng laway sa sunod-sunod na paglunok. Heto na naman ang nag-iinit niyang pakiramdam na hindi niya mawari.
10 minuto na ang lumipas ay hindi pa rin tumatayo si Jenny. Nang lingunin ng binata ay nakatulog na ito. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng partition. Balak niyang tawagan na lamang ang lola nito o kaya ay si Madel upang asikasuhin ang dalaga. Baka hindi siya makapagpigil at makalimutan ang prinsipyo. Sinusubukan ng tawagan ni Asher ang numero ni Madel nang mapaigtad dahil naramdaman niya ang mga braso ni Jenny sa baywang niya. Ang sarap talagang yakapin ng unan ko. Tinanggal niya ang mga kamay nito at hinarap ang babae. Island girl, tinan mo nga ako mabuti. Nakikilala mo ba ako? Nauubos ang pasensya na tanong niya sa babae. Namumungay ang mga matang tumango-tango naman ito. Pero lumambitin lang sa batok niya at inamoy-amoy ang leeg niya. Ang bango-bango naman ng unan ko. Tuluyan nang hindi nakapagpigil si Asher. Ibinaba niya ang mukha at kinabig ang batok ng dalaga. Pagkatapos ay siniil niya ito ng halik sa labi. Dahil walang pagtutol mula rito, kaya naging mapusok at malalim ang mga halik niya. Nang gabing iyon, ay may namagitan sa kanilang dalawa. Napabalikwas ng bangon sina Jenny at Asher sa malakas na boses na nagmula sa nakabukas na pintuan ng kwarto. Jenny, apo! Sigaw ni Lola Josefina. Nanlalaki ang mga mata nito. Hindi makapaniwala sa nadatnang eksena. Kasama nitong nakasungaw sa pinto sina Madel, Rafi at Lolo Leandro. Sina Madel at Rafi ay napanganga, habang ang matandang Di Vera ay kay lawak ng ngiti. Tila proud pa ito sa naabutang tagpo. Lola, nakayukong sabi ni Jenny. Ibinalot sa katawan ang puting kumot. Bakit po? Palipat-lipat ang tingin ni Josefina sa dalawa. Pagkuwan ay napabuntong hininga. O siya, magbihis muna kayo at mag-uusap tayo sa salas. Seryoso ang tinig ng matandang ebanghilista. Pagkaalis ng apat ay agad na hinarap ni Jenny si Asher. Si Asher na tila babalik pa yata sa pagtulog. Sinamantala mo ang pagiging lasing ko. Pinaghampas niya ito ng unan. Hoy Island girl, tinukso mo ko. Umiilag naman ito sa mga hampas niya. Kahit na, hindi ko alam ang ginagawa ko. Alam mong lasing ako. Nangyari na ang nangyari. Nag-enjoy naman tayong dalawa. At pananagutan naman kita. Muling depensa nito. Kahit hindi na. Umaba siya ng kama at paika-ikang pinulot ang mga saplot na nagkalat sa sahig. Nagpadali siyang nagbihis kahit ramdam ang pananakit ng balakang. At sino ba naman ang hindi sasakit ang balakang sa laki ng kargada ni Asher? Si Asher, nakalmado lang nakahiga pa rin sa kama. Nakaunan ang dalawang braso sa ulo at pinagmamasdan lang ang bawat kilos niya. Unang beses mo makipagtalik, pero bakit ang galing-galing mo sa kama? Pilyo ang ngiting tanong ni Asher. Bastos! Pinato niya sa lalaki ang kumot na ibinalabal sa katawan. Ebidensya oh! Sabi nito. Itunuro ang mantsa ng dugo sa kumot na ibinato niya. Tanda ng pagkawala ng pagkabirhen niya. Asher! Nagbabantang tawag niya sa pangalan nito. Pinagtawanan lang siya ng lalaki. Ikaw talagang matanda ka! Kung anong-anong kalukuhan ang tinuturo mo sa apo mo! Pingot-pingot ni Lola Josefina ang tenga ni Lolo Leandro. Naroon na ang mga ito sa salas ng cabin at nakaupo sa mahabang upuang ratan. Aray, Fina naman! Wala akong tinuturong kalukuhan sa apo ko. Sadyang malakas lang talaga ang karisma namin. Sabi naman ng matandang Di Vera. Lola, si Jenny, umugot muna ng malalim na buntong hininga bago lumapit sa mga matatanda. Nang makita siya ng abuela, ay binitawan na nito ang tenga ni Leandro.
nangingiwi namang hinaplos-haplos ng huli ang namumulang tenga nito. Maupo ka, apo. Ani, Lola Josefina. Hindi kita hinuhusgahan dahil kilala naman kita. Mabuti kang bata. Ako ang nagpalaki sa'yo. Isa pa'y nasa edad ka na. Pero malaking iskandalo pa rin ito. Paliwanag ni Lola Josefina. Pasensya na po, Lola. Ano ba ang plano mo? Tanong pa ng abuela sa kanya. Ang mas magandang plano dyan, Fina, ipakasal natin ang mga bata. Suhestyon ni Leandro. Po? Napatingin siya kay Asher na nooy palabas na ng silid. Alam niyang narinig nito ang sinabi ng lolo nito. Nag-aantay ang dalaga nang sasabihin ni Asher. Subalit hindi naman ito nagsalita. Sa halip, nagkibit balikat lang. Kailan ba tayo magpapakasal? Tanong ni Asher kay Jenny. Abala siya noon sa paglagay ng mga balde ng isda sa likod ng pick-up. Kagaya ng nakagawian, sa tuwing labis ng isda na dinadala sa restaurant ng resort, ay dinadalhan niya si Aling Sita. At iyon ang gagawin niya ng umagang iyon. Pinag-iisipan ko pa o tatanggihan ko na lang. Malamig na sagot ng dalaga. Pero nakuha na kita. Ayaw mo pa rin bang magpakasal sa akin? Halos, matalisod siya sa sinabi nito. Kaya naman, muntik na niyang mabitawan ang hawak na balde. Ay, ako na nga! Presinta nito. Kinuha ang balde sa kamay niya at ito na ang naglagay sa pick-up. Maging ang mga natitira pang balde na may mga lamang isda. Asher de Vera, hindi larong bata ang kasal. Hindi porket may nangyari sa atin, ay itatali ko na ang sarili ko sa'yo. Kahit kanino pwedeng mangyari yun. Kahit sino ang kasama ko. Pinutol na nito ang mga sasabihin pa niya. Hindi ko pwedeng sumama kahit kanino, Jenny. At wag na wag ka na rin iinom, lalo na kung wala ako. Nagulat siya sa pagseryoso nito. At sa unang beses na tinawag siya nito sa unang pangalan niya. Hindi maintindihan ni Jenny kung bakit lumakas ang tahip ng dibdib niya. Nailagay ko na lahat ng balde sa pick-up, maiwan na kita. Seryoso pa rin si Asher. Akma na itong tatalikod. Asher, sabihin mo nga, ano ba talaga ang dahilan ng pag-alok mo ng kasal sa akin? Simula nang mapadpad ka ulit dito sa resort. Dahil... Kung trip mo lang at may gusto ka lang patunayan, kalimutan mo na ang kasal. Dismayadong sabi ng dalaga. May inaasam siyang sagot mula rito. Dahil pinupursige na ako ni Lolong mag-asawa. Napakamot si Asher sa dulo ng kilay nito. At bakit ako ang napili mo? Ngayong marami namang babae ang lumalapit sa'yo. Dahil naiiba ka sa kanila. Naiiba ako dahil ako lang ang nang-reject sa'yo. Dahil espesyal ka sa akin. Hindi na nagsalita pa si Jenny. Bagaman, hindi na to direktang sinabing gusto siya ni Asher, kaya napiling alokin ng kasal, ay satisfied na siya sa sagot nitong espesyal siya sa lalaki. 3 araw na sarado ang resort sa mga guests. Tanging mga kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang mga naroon. Dahil sa Finas Beach Resort, ginanap ang kasal ni na Asher at Jenny. Pribado lang ang kasalang yon. Kahit pa, ang gusto ng matandang de Vera ay isa publiko dahil gusto nitong ipaalam sa mundo na mag-aasawa na ang tagapagmana. Wala itong nagawa. Ang mahalaga ay naisakatuparan ang pangarap nitong maikasal si Asher sa apo ng dating kasintahan. Alam kasi nitong mababago ni Jenny ang sutil at isigaw-laki niyang apo. Ayaw niyo ba talaga mag-Maldives o Europe para sa honeymoon? Tanong ni Leandro, kina Jenny at Asher, 4 na araw pagkatapos ng kasal ng mga ito. Kasalukuyan silang naroon sa VIP cabin ni na Asher at taga-almusal. Wag na ho, Lolo. Marami yung kailangang unahing gawin. Sagot ni Jenny. Mga apo,
Abay, isama niyo sa priorities niyo ang paggawa ng apo namin sa tuhod. Ani, Lolo Leandro. Ano ka ba naman, Leandro? Kakakasalan ng mga bata, huwag mong madaliin. Kontra naman ni Lola Josefina. Pero Fina, kahit nga hindi na sila magtrabaho, sa ipapamana kong kayamanan ay mabubuhay na pati mga apo natin sa talampakan. At kahit ang ikasampu pang henerasyon. Hambog ka talagang matanda ka. Nakatikim muli ng pingot ang tenga ng matandang De Vera mula kay Lola Josefina. Natawa si Jenny sa animo batang bangayan ng dalawa. Sino ang mag-aakalang ang business tycoon na si Leandro De Vera, kilalang prominente, ay under lang ng lola niya? Kinagat niya ang hawak na tinapay. Pagkawan ay napatingin siya sa asawa na nooy nakatayo at nakaharap sa dagat habang humihigop ng kape. Pamula nang ikasal sila ay madalas na itong seryoso at tila laging malalim ang iniisip. Nagiging makulit lang sa tuwing na pagsosulo silang dalawa. Asher! Tinawag ni Leandro ang apo. Lo, lumapit naman ito. Ayaw ni Jenny ng honeymoon. Papayag ka ba doon? Tanong ng abuelo. Kung ano ang gusto ng asawa ko, Lo. Sagot ng apo. Apo, huwag kang pabagal-bagal. Bago matapos ang taong ito, kailangang mabuntis na si Jenny. Malihim na bulong ni Leandro sa apo. Napakamot sa ulo si Asher. Rafi! Tawag naman ni Leandro sa isa pang apo sa pinsan. Lo! Ani Rafi mula kung saan. Bigay mo na sa bagong mag-asawa ang regalo ko sa kanila. Masusunod po, Lolo! Ani Rafi. Niyaya nito sina Asher at Jenny sa loob ng cabin. Rafi, ano to? Magkapanabay na tanong ng mag-asawa. Itinaas ang magkabila ang kamay na may posas. Pasensya ng mga pinsan, napag-utusan lang. Tatawa-tawang sagot ni Rafi. Bit-bit ang mga cellphone nila ay lumabas na ito. Bago tuluyang makalayo si Rafi, ay narinig pa nila ang paglak ng main door ng cabin. Rafi! Sigaw ni Jenny. Tumakbo siya sa pintuan. Dahil nakaposas ang magkabilaan nilang kamay, ay nakaladkad niya si Asher. Napabuntong hininga na lang si Jenny nang makumpirmang nakalakpa ang pinto, habang ang asawa ay nakangiwi at hinahaplos ang namulang kamay na may posas dahil sa paghatak niya. Kasabot ka sa kalokohang tono. Nampas niya ang balikat ng asawa. Hindi pero gusto ko yung ideyang to. Yung masarili ko naman ang asawa ko bago ako bumalik na Maynila. Babalik na si Asher sa Maynila. Paano siya? Ano ba ang magiging setup nila? Bakit tila nalungkot siya nang maisip ang mga bagay na yon? Paano to? Paano tayo makakakilos nang magkadikit ang mga kamay? Tanong niya upang mawaglit sa isip ang mga salitang nagpalungkot sa kanya. Hindi naman tayo magkikilos dito sa loob ng cabin. Ang gagawin lang natin ay mahiga sa kama, maghapon at magdamag. Pero kung gusto mong may mangyari sa atin, pwede rin naman. Feel yung tura ng asawa. Tse, nirapan niya ito. Asher, pakiabot ng isda, mainit na tong mantika. Utos niya sa asawa. Magpiprito sila ng isda para sa pananghalian. Hindi kumilos si Asher dahil nakatulala sa kanya. Asher, bakit ka ba natutulala dyan? Sino ba sa mga babae ang iniisip mo? Siya na ang nag-abot ng isda na nakapatong sa lamesa gamit ang kaliwang kamay. Natutulala ako sa ganda ng asawa ko. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Kaya hindi pa man niya na ilalapit ng husto ang isda sa may mainit na mantika ay nalaglag na ito. Dahilan upang matilamsikan siya. Ay! Napaatras si Jenny. Mrs., dahan-dahan lang. Nag-aalalang sabi ni Asher. Matapos nitong lagyan ng ointment ang paso niya sa kamay, ito na ang nagpatuloy sa pagpiprito.
Kilalang immature at isigulaki pero maalaga naman pala. Dahil nang kumain na sila, pinaghimay at panakanakang sinusubuan siya ng asawa. At ng oras na ng paghugas ng mga plato ay ito na rin ang gumawa. Kahit sa ang anggulo tingnan ay magandang lalaki talaga ang asawa. Naka-side view ito sa kanya habang naghuhugas. Kaya higit na na-emphasize ang pagkatangos ng ilong at pagkapangahin. Matangkad at maganda rin ang tindig. Pasado na ba sa'yo? Huling-huli ni Asher ang mga mata niyang puno ng paghanga habang nakatunghay dito. Oo, pasado na rin. Pasado na rin yung mga hinugasan mo, medyo malinis naman. Paglilihis niya sa tinutukoy nito. Alam mo ang tinutukoy ko, Mrs. Anitong, nilagyan ng bula ng dishwashing liquid ang tungki ng ilong niya. Asher, ano ba? Pinunasan niya ng kaliwang kamay ang ilong. Ngunit, muli iyong nilagyan ng bula ng lalaki. Hindi ka ba titigil? Naiinis na sabi niya. Hindi, hanggat hindi mo inaaming nagagwapuhan ka sa akin. Pangungulit pa rin nito. Maging ang pisngi niya ay pinuno na ng bula. Asher, de vera? Sa labis na inis, ang kabilang lababo na puno ng tubig at pinagbanlawan ng mga plato ay sinandok niya at isinaboy rito. Basang-basa ang mukha at damit nito. Gumanti ang asawa. Kung anong ginawa niya, ganun din ang ginawa nito. Sa banyo ang ending nila upang maligo. Mauna ka na sa shower. Suwestyon ni Jenny sa asawa. Oo na, sabi naman ni Asher. Asher, ikaw na. Kung sabay na lang kaya tayong maligo. No way! Ikaw ang bahala. Nagpauna na ngang pumasok sa shower room si Asher. Pero dahil nakaposas ang mga kamay nila ay nahatak siya nito papasok. Nang mag-umpisang maghubad ng suot na short sleeve polo si Asher ay nag-iwas ng tingin si Jenny. Nang isunod ng lalaki ang suot na khaki short at panloob ay akma na siyang lalabas ng shower room. Pero dahil nga magkadikit ang mga kamay nila ng asawa ay hindi siya nagtagumpay. Naramdaman ni Jenny ang mainit na katawan ni Asher sa likuran niya. Dahil niyapos nito ang bewang niya. Sabi ko naman sa'yo, Mrs. Sabay na tayong maligo. Nangaakit na bulong nito sa tenga niya. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa batok niya. Lalo na nang maramdaman ang nanunulis na bagay sa pang-upo niya. I need you. Anas ni Asher. Dahan-dahan siya nitong pinaharap. Humarap naman si Jenny, ngunit nakapikit. I will take off your clothes. Bulong na paalam ng asawa. Kinakabahan man ay marahan siyang tumango. Kahit pa may nangyari na sa kanila, iba pa rin ngayon. Dahil wala ang espiritu ng alak sa sistema niya. Mabilis na natanggal ng asawa ang suot niyang sundress, maging ang bra at underwear. Open your eyes. Utos nito. Asher. Open your eyes. Jenny. Bulong nito sa tenga niya. Madalang kung tawagin siya ng asawa sa unang pangalan. At sa tuwing binibigkas iyon ni Asher ay may kung anong haplos sa puso niya. Lumunok muna siya bago dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Gwapong mukha ng asawa ang bumungad sa kanya. Nang ibaba ang paningin, ang malalapad na dibdib, nagkukumpulang mga abs at tayong-tayo na pagkalalaki nito ang nag-aantay kay Jenny. Pasado na ba sa'yo? Nakangiti siyang tumangutango. Hinigpitan ni Asher ang pagyapos sa baywang niya. Palapit sa nag-aapoy nitong katawan. Pagkatapos ay sinakop ang mga labi niya. Nangunyapit naman siya sa batok nito at buong pusong tinugon ang nag-aalab na manghalik ng asawa. Mahal niya si Asher.
Iyon ang isinisigaw ng puso niya. Wala pa nung unang beses na mag-book ito sa resort. Pero dahil hindi maganda ang impresyon niya rito, kaya itinatanggi niya. Patuloy ang mainit nilang halikan sa ilalim ng lagaslas ng tubig na nagmumula sa dutya, habang magkasalikop ang mga kamay nilang may posas. Hindi mabilang ni Jenny kung ilang beses ba siyang inangkin ng asawa ng gabing yon. Ang alam niya'y masayang masaya ang puso niya. Nakabukas na ang main door ng cabin nang magising sila kinabukasan. At ang susi ng posas ay naroon na rin sa center table sa sala. Bakit binuksan na nila kaagad? Gusto ko pang magkulong sa cabin nang nakaposas sa'yo. Birong hirit ni Asher. Loko, marami pa tayong gagawin. Mrs., huwag kang magpapakapagod. Marami naman ang tauhan nyo dito sa resort. Asher, yung kaya ko lang naman ang ginagawa ko. Kaya wag mo kong alalahanin. Napipilitang tumango-tango ang asawa. Kapwa nakangiti at magkahawak kamay na lumabas na sila ng cabin. Nanunukso ang mga ngiti na Lola Josefina at Madel maging si Rafi nang maabutan nila sa labas. Habang si Lolo Leandro naman ay agad na pinalapit ang apo. Good job, apo! Good job! Mahina, pulong ng matandang De Vera kay Asher. Panay pa ang approve nito dahil sa matagumpay na plano. Nangingiting napakamot sa batok si Asher. Matuling lumipas ang mga araw. Pakiramdam ni Jenny ay higit na naging paraiso sa kanya ang isla dahil kasama ang pinakamamahal na asawa. Ang asawa niyang tila nagseryoso sa buhay, buhat nang maikasal sila. Sa tuwing magdadala siya ng mga isda kay Aling Sita, ito ang driver niya. May pagkakataon namang hinahanap niya sa mga tauhan ang dadaling kalakal kay Mang Kokoy. Pero naihatid na pala ito ng asawa. Kung dati cellphone ang hawak nito, ngayon laptop na at pinag-aaralan ang tungkol sa kumpanya ng abuelo. Hindi na rin ito sumasama pa sa mga pagbabar ni Rafi. Babalik na nga pala ako sa Maynila bukas. Paalam ni Asher sa asawa. Kasalukuyan silang naroon sa dalampasigan. Nakaupo sa buhanginan at magkahawak kamay na pinanunood ang paglubog ng araw. Bukas agad? Malungkot na tanong ni Jenny. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Hindi ko pwedeng iwanan ng resort. Ibinalik niya sa dagat ang paningin. Kung ganun, tatawagan na lang kita palagi at uuwi-uwi na lang ako rito. Hinalikan ni Asher ang tuktok ng ulo niya. Tumango si Jenny pero alam niyang imposible ang sinabi nito dahil sa oras na maging presidente na ito ng kumpanya ay tiyak na magiging busy na ang asawa. 3 linggo nang hindi nakikita ni Jenny ang asawa. Natupad naman ang sinabi nitong palagi siyang tatawagan. Ngunit 3 araw lang. Pagkatapos nun ay wala na siyang natanggap na tawag mula rito. Miss na niya ang asawa. Nang tanungin niya si Lolo Leandro nang minsang dumaan ito sa resort, anitoy, sub-sub sa trabaho sa kumpanya si Asher at halos doon na ito natutulog. Kaya naman, napagpasyan niyang dalawin na lang sa Maynila ang asawa. Halos malula si Jenny nang makarating sa napakataas na building na pag-aari ng mga De Vera. Pero nang maisip na makikita niya si Asher, ay agad siyang pumasok. Bago dumiretso sa reception area, ay sinipat niya muna ang sarili. Isang tailored palda short na kulay krema ang suot niya. Kapares ang itim na tank top at puting sneakers. May dala rin siyang itim na backpack at ang kulot niyang buhok ay nakaisahang tirintas. Tingin naman ni Jenny ay maayos na ang itsura niya ay lumapit na siya sa receptionist. Hi, bati niya. Hello ma'am, how may I help you? I'm looking for Mr. Asher De Vera. Nakangiting, sabi niya. Ang presidente po ba ang sadya niyo? Pinasadahan siya ng tingin ng receptionist.
Tumango si Jenny bilang pagkumpirma. May appointment po ba kayo? Taas ang kilay na sabi ng babae. Umiling-iling si Jenny. Pasensya na po ma'am. Kung wala po kayong appointment, hindi ko po kayo mapapatuloy sa opisina ni Mr. De Vera. Ani ng receptionist. Ilan na nga ba ang mga babaeng nagpunta sa building dahil gustong mapalapit sa bagong presidente ng kumpanya. Hindi na nito mabilang, kaya ganun na lamang ang reaksyon ng babaeng tagatanggap. I understand. Mapagkumbabang sabi ni Jenny. Kinuha na lamang niya ang cellphone at idinayal ang telepono ng asawa. Kas Jenny? Mula sa likod ay may tumapik sa balikat niya. Si Rafi, ang pinsan ni Asher. Ikaw nga! Hulalas nito nang humarap siya. Raf, nasambit niya. Bakit hindi ka pa umakyat sa taas? Tanong ni Rafi. Napatingin siya sa receptionist. Sir Rafi, kilala niyo po siya? Tanong ng babaeng tagatanggap. Of course! Siya lang naman ang asawa ng bagong president. Kaya igalang niyo siya kung ayaw niyong malagot sa boss niyo. Napalunok ang receptionist. Agad nagyuko ng ulo. Pasensya na po ma'am, hindi ko po alam na asawa kayo ng bagong boss. It's alright. Aniya sa natakot na babae. Niyakag na siya ni Rafi papasok sa elevator. Pagdating nila sa 68th floor kung saan naroon ang mismong opisina ni Asher ay agad na lumapit si Rafi sa sekretarya ng pinsan. Lori, ang boss mo. Sir Rafi, nasa loob, mainit ang ulo. Na naman? Yes sir, pinatawag ang mga staff na gumagawa ng business proposal. Malapit na ang deadline pero wala pang natatapos. Kwento ni Lori. I see. Napatingin si Jenny sa private office ni Asher na itinuro ng sekretarya. Dahil nakabukas ang blinds ng opisina nito, ay kita niya mula sa glass wall ang asawa. Galit ang reaksyon ng mukha nito habang sinasabon ang mga staff. Pero gwapo pa rin talaga. Madalas na polo shirt at khaki short lang ay sinusuot nito sa isla. Pero makatulo laway na. Paano pa kaya ngayong naka-business suit ito? Lumabas na ang takot at halos mangiyak-iyak ng mga staff sa opisina ni Asher. Siya namang paghila sa kanya ni Rafi. Sir Rafi, saan po kayo pupunta? Kabilin-bilin na ni Mr. De Vera na huwag muna siyang abalahin. Pigil sa kanila ni Lori. Napatuyo pa ito sa kinauupuan. Don't worry Lori, nandito na ang gamot niya. Makahulugang sabi ni Rafi. Ha? Nagtatakang tanong ng sekretarya. Nandito na ang asawa niya. Ang sagot sa init ng ulo niya. Napanganga si Lori. Kas Jenny, alam mo na ang gagawin kay Asher. Hanggang dito na lang ako sa labas ng pinto. Bilin ni Rafi. Huminga muna ng malalim si Jenny bago kumatok. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya sa muli nilang pagkikita ng asawa. Come in. Galit ang tinig ng boss sa loob. Pinuksan ni Jenny ang pinto. Lori, what did I tell you? Inakala nito ang sekretarya ang kumatok. Nakayoko ito at may pinipirmahang papeles. Kaya hindi pa siya napansin. Diba sinabi ko nang natigil ang gusto nitong sabihin nang mag-angat ng mukha. Wife? Nagliwanag ang mukha ng asawa nang makita siya. Hi! Bati niya. Alanganing ngumiti. Anong ginagawa mo rito? Napatayo ito sa kinauupuang executive chair. Dinadalaw ka. Hindi ka na nagparamdam sa akin. Akala ko tinakasan mo na ako. Dinaan niya sa biro ang pagtahip ng dibdib. Hindi nagsalita ang asawa. Tahimik lang na nakatitig sa kanya. O kaya naman baka may bago ka ng babae rito at ihiwalayan mo na ako. Dagdag biro niya. Naglakad palapit sa kanya si Asher. Nakapamulsa at bahagyang nangiti sa sinabi niya. Asher De Vera, sabihin mo kaagad sa akin para...
Pinutol ng mga halik ni Asher ang mga pinagsasabi niya. Tuloy, halos mapigtas ang hininga ni Jenny sa lalim ng mga halik nito. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag inisip mong ipagpapalit kita. Marahan nitong pinitik ang noo niya. Bakit kasi hindi ka na tumawag sa akin? Nakalabing, turan niya. Pasensya na misis ko. Tambak lang ang trabaho ko dito sa opisina. Bumawi ka. Ani mo batang, sabi niya. Oo naman, gusto mo ngayon na eh. Anito, akma na naman siyang sisibasibin ng halik. Ngunit mabilis na nakaiwas si Jenny. Wife, hindi mo ba ako na-miss? Inginuso ni Jenny ang nakabukas na blinds. Sinundan naman iyon ng tingin ng asawa. Mula sa labas ng glass wall ng opisina ni Asher ay naroon ang nakangangang sekretarya at si Rafi na masayang masaya. Pistula itong nanalo sa loto dahil napapasuntok pa sa hangin. Mga istorbo. Inabot ni Asher ang remote control ng blinds at isinara iyon. Pagkatapos ay muli siyang hinarap. Namiss ko yung malaki mong kabibe. Pilyong sabi nito. Marahan niya itong hinampas sa balikat at napahagikik. Nang oras na iyon at sa malaking couch ng private office ni Asher ay sabik siyang inangkin ng asawa. Dumaan muna sila sa isang restaurant bago umuwi sa penthouse ni Asher. Habang nandito ako sa Maynila, pagluluto kita araw-araw para naman lutong bahay ang makain mo. Napansin ni Jenny na humumpak ang pisngi ng asawa. Dahil busy ito sa opisina, tiyak na puro pagkain sa labas ang madalas na kinakain nito. Gusto ko yan, wife. Pero babalik ka ba agad sa isla? Lumungkot ang mga mata ni Asher. Depende. Mrs. Okay, sige. Dito na lang muna ako. Kung babalik man ako sa isla, 1 o 2 araw lang. Pagkatapos, luluwas na lang uli ako. Nakangiting, sabi niya. Nakahinga ng maluwag si Asher. Bukas bibilhan kita ng bagong sasakyan. Kakarag-karag na yung pick-up mo. Baka masiraan ka sa daan. Asher, wag na. Matagal ko na ginagamit yun kaya matibay yun. Pero misis, giit ng asawa. Asher, kung gusto kong bumili ng sasakyan, matagal na dahil may savings naman ako. Wife, nag-aalala lang ako sa safety mo. Tinaasan niya ito ng mga kilay. Alright, hindi na. Pero sa tuwing uuwi ka ng Karamoan, ipapahatid na lang kita o kaya mag-private plane ka na lang. Napilitan na lang siyang tumango para matigil na ang diskusyon nila. Tutal, para naman sa kanya ang sinasabi ng asawa. Patapos na silang kumain nang mag-excuse si Jenny. Gagamit lang ako ng restroom. Paalam niya. Sinipat ni Asher ang wristwatch nito. Bilisan mo lang, wife ah. Excited na ako may uwi ka sa bahay. Makahulugan ang ngiti ni Asher. Pabalik na si Jenny sa mesa nila ng asawa nang makasalubong si Architect J. Isidro. Papunta naman ito sa men's restroom. Jenny? Architect J! Glad to see you here. Kailan ka lumuwas? Kanina lang. Kumusta na? Right after nung birthday ko, bumalik agad ako ng Maynila because of work. Hindi na ako nakapagpaalam. Ayos lang. By the way, who's with you? She is with her husband. Biglang sulpot ng asawa sa tabi niya. Hinapit ang bewang niya at malamig na tinugon ang tanong ni Jay. Asher de Vera? Ulat na tanong ni Jay. Jenny? Pumaling ito sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Itinaas niya ang kanang kamay upang ipakita ang suot na wedding ring. Tsaka tumango. Totoo pala. Dismayado, nasabit ni Jay. Ngayong nakumpirma mo na, Architect Isidro, stay away from my wife or else your firm will go bankrupt. Matigas na banta ni Asher. Tinanggal nito ang kamay sa bewang niya at nagpauna ng humakbang. Let's go. Iyakag nito.
napalunok ang arkitekto sa sinabi ni Asher. Sa impluwensya ng mga De Vera, hindi malayong mangyari ang banta nito. Lalo na't si Asher ngayon ang tumatayong presidente ng pinakamalaking port and terminal sa bansa. Jenny, check your email. Nag-send ako ng mga modern cabin design. Pahabol ni Jay. Sure, thank you. Sagot niyang nakangiti kay Jay. Gusto niyang iparating dito na huwag seryosohin ang banta ng asawa tungkol sa firm nito. Tumango si Jay, laglag ang mga balikat. Jenny! Tawag sa kanya ng asawa. Galit na ang tinig nito. Ang tamis ng ngiti mo ah. Sarkastikong puna sa kanya ni Asher. Paalis na sila noon sa restaurant at nakasakay na sa pick-up niya. Ang asawa ang nagmamaneho habang siya ay nasa passenger seat. Siyempre, kasama ko ang pinakagwapo kong asawa. Lambing niya rito. Hindi pa rin ba tumitigil ang panliligaw sa'yo ang Isidrong yun? Lukot ang mukhang tanong nito. Kaibigan ko lang si Jay. Please, mister, huwag ka nang magselos. Walang dahilan para magselos ka. Pinatong niya sa armrest ang mga siko at nakapangalumbabang nakatingin lang sa asawa. Ginagawa mo. Saglit siya nitong nilingon. Napapangiti na. Pagkuway itinuon muli ang paningin sa kalsada. Ang cute-cute mong magselos. Aniya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Baka hindi ako makapag-antay sa penthouse. Angkinin kita. Ngayon din sa pick-up mo. Pilyong banta nito. Che! Kinabahan siya sa banta nito. Kaya umayos siya ng upo at ikinabit ng maayos ang seatbelt. Patawa-tawang nagpatuloy sa pagmamaneho ang asawa. Kahit puyat, dahil sa paulit-ulit na pag-angkin ng asawa kagabi, ay maaga pa ring gumising si Jenny upang ipaghanda ito ng agahan at babaunin na rin sa opisina. Good morning, wife. Good morning! Ready na ang breakfast mo. Natapos ka na lang lutuin itong babaunin mo. Wika ni Jenny. Abala sa paghalo ng nilulutong ulam. Baon? Tanong ng asawa. Wala sa likuran niya'y yumakap sa bewang niya. Yap, sabi ko naman sa'yo, habang narito ako sa Maynila, mga lutong bahay ang kakainin mo. Tumangu-tango ang asawa habang nag-umpisa na naman siyang halik-halikan. Ang mga kamay nito'y naglalakbay naman sa dibdib at ibaba niya. Asher! Hagik-hik na sabi niya. Ikaw ang gusto kong baunin. Pulong nito sa tenga niya. Pinatay ni Jenny ang stove. Hinarap ang asawa at hinalikan ito sa labi. Yan muna sa ngayon, mister kong mahilig. So kabibi mo lang naman ako mahilig. Nanunukso ang ngiti ng asawa. Parahan niya itong hinampas sa balikat. Loko, kumain na muna tayo. Talamig na itong mga niluto ko. Pinaupo niya ito at sinandukan ng pagkain. Nakaalis na si Asher nang mapansin ni Jenny ang inihanda niyang lunchbox sa mesa. Naiwanan ng asawa ang baon nito. Kaya napagpasyan niyang ihatid na lang sa opisina nito. Good morning, Lori. Bati niya sa sekretarya ni Asher. Good morning, Ma'am Jenny. Magalang ding bati nito. Ngunit halatang kinabahan. Kasalukuyan pong may bisita si Sir Asher. Lumingon siya sa opisina ng asawa. Mula roon ay natatanaw niya itong abala sa pagtipa sa laptop. Ngunit may isang babaeng nakaupo sa visitor's chair. Maiksi ang kasuotan nito, kaya higit na lumabas ang pagiging makinis at maputi. Maganda din ito at matangkad. Makintab ang mahabang unat na buhok at sumasabay sa bawat galaw ng babae. Muli siyang humarap sa sekretarya. Nagtatanong ang mga mata. Si Miss Daisy Bienho, isang modelo at anak ng isa sa direktor ng kumpanya. Bali-balitang dating nobya ni Sir Asher. Napatango-tango si Jenny. Bagaman nagpupuyos ang kalooban, ay pinili niyang kalmahin ang sarili. Naupo siya sa malapit na couch. Ano daw sadya niya sa asawa ko?
Hindi ko po alam ma'am, pero madalas siyang si Miss Daisy dito. Napaangat ang mga kilay ni Jenny. Lalo na nang mamataang tumayo si Daisy mula sa inuupuan nitong visitor's chair. Pagkuwan ay lumapit ng upo sa lamesa ng asawa. Sinadyang itaas ang suot ng maiksing palda at panay ang hawi ng mahabang buhok. Inaakit nito ang asawa niya. Subukan mo lang na tumingin sa maputing legs na yan. Makakatikim ka sa akin, Asher? Nagngingit-ngit na bulong ni Jenny. Mabuti naman at ni hindi man lang natinag ang asawa mula sa ginagawa nito. Bakit hindi nagsasara ng blinds ang boss mo? Ganyang may magandang babae pala sa loob. Naku ma'am, madalas talagang nakabukas ang blinds ng private office ni sir. Para daw makita ng mga empleyadong nagtatrabaho siya at para daw yun ang gagayahin namin. Nagsara lang po siya ng blinds nung bumisita po kayo. Napahagik-hik ang madaldal na sekretarya. Namula ang pisngi ni Jenny. Nang muli siyang mapatingin sa loob ay gustong umusok ng bumbunan niya. Dahil ang haliparot na Daisy ay nasa likuran na ni Asher. Pabulong-bulong ito sa tenga ng huli at hihimas-himas ang mga balikat ng asawa niya. Napatayo si Jenny mula sa kinauupuang couch. Lori, Gunteng. Ma'am Jenny? Ang hilakbot na tanong ni Lori. Gunteng! Ulit niya. Ilinahad ang palad. Heto po. Kinakabahang inaabot ni Lori ang gunting. Akala siguro nito ay susugurin niya ang dalawa gamit ang panggupit. Pero mali ito. Dahil ang ginawa ni Jenny sa gunting ay ipinantabas niya sa suot na long dress. Umiksi ito hanggang sa gitna ng mga hita niya. Salamat sa gunting, Lori. Pakitapon na rin to sa trash can. Sabi niya sa sekretarya. Ilinapag sa mesa nito ang gunting maging ang pinagtabasan ng long dress. Oo nga't mas maputi ka sa akin. Pero mas sexy naman ako sa'yo. At mas magaling akong mang-akit. Gusto niyang sabihin sa Daisy na yon. Good morning, honey. Bungad ni Jenny pagkabukas niya ng pintuan ng pribadong opisina ng asawa. Wife! Mabilis na natanggal ni Asher ang mga kamay ni Daisy sa balikat nito at napatayo. Naiwan mo yung baon mo. Malambing na sabi ni Jenny. Lumapit siya sa asawa. Ilinapag sa lamesa nito ang dalang paper bag kung saan naroon ang lunchbox. Pagkatapos ay pumulupot siya sa braso ni Asher. Si Daisy na nasa likod nito ay pasimple niyang tinabig. Who is she? Taas ang isang kilay ni Daisy. Sinipat siya mula ulo hanggang paa. Daisy, I want you to meet my wife. Pakilala ng asawa niya. Wife? Napamulagat na sabi ni Daisy. Hi, I'm Jenny Evangelista Rivera. And you are? Ilinahad niya ang kamay sa babae. Ngunit hindi nito tinanggap ang kamay niya at umingos lang. Bumalik sa kinaupuan nitong visitor's chair. Honey, bakit mo naman iniwan yung baon mo? Nag-alala tuloy ako baka hindi ka makapag-lunch. Kaya hinatid ko na lang. Pinaupo niya ang asawa. Inayos ang nagusot na suit nito dahil sa paghawak ni Daisy. Pinagpagan iyon ng malakas at may kasamang kurot upang malaman nitong nakita niya ang paghimas-himas at pabulong-bulong ng babaeng labanos dito. Wife, aray! Nangingiwing reklamo ni Asher. Sorry honey, ani Jenny. Pero pinandidilatan niya ito ng mga mata. Asher, I can't believe it. Nag-asawa ka na? I thought ayaw mo ng commitment. Busangot na sabi ni Daisy. That was before. Nung hindi niya pa ako nakikilala. Right, honey? Maharot na sabi ni Jenny. Naupo sa kandungan ng asawa. Napaigtad si Asher sa ginawa niya. Samantalang si Daisy ay napatayo. Asher!
Hindi mo magagawa sa akin to. Hindi mga katulad niya ang tipo mo. Honey, totoo ba yun? Umandong na siya paharap dito. Ang kaliwang kamay ay isinabit sa leeg ng asawa, habang ang hinduturo sa kaliwang kamay ay inihihimas niya sa tenga nito. Napalunok ang asawa sa ginagawa niya. Gusto mo bang magpaliwanag, honey? Tiniinan niya ang pagbanggit sa salitang honey, kasabay ng simpleng pagpingot sa tenga nito. Sure! Nagdadabog na sigaw ni Daisy. Daisy, please leave. I have nothing to explain to you. Maotoridad na sabi ni Asher. Pagkatapos, mabilis ang kamay na pinagana ang remote control ng blinds para isara iyon. Nagngingit-ngit na tumalikod na si Daisy. Nang makalabas na ito ng opisina, ay aktong tatayo na si Jenny mula sa pagkakandong sa asawa. Where do you think you're going? Pigil ni Asher. Matapos mong buhayin ang alaga ko, iiwanan mo ko? Sabi ng asawa. Pinakita ko lang sa ex mo kung paano ka akitin. Inirapan niya ito. And you succeeded. Pero Mrs., wala ka pa mang ginagawa, naaakit na ako sa'yo. Akma siyang hahalikan ng asawa, pero mabilis siyang nakaalis sa kandungan nito at natatawang tumakbo sa couch. Paano'y kanina pa niya nararamdaman ang nagwawala nitong anaconda. Hinabol siya ng asawa at hindi na naman siya nakawala sa kamandag nito. Mag-isang naggrocery si Jenny ng araw na yon. Marami ang pinamili niya dahil balak niyang dalhan ng lulutuing Bicol Express si Lolo Leandro. Ito ang nirequest ng matanda nang minsang bumisita sila sa mansyon nito. Pauwi na siya sa penthouse nang mapansing bukas ang pinto. Maaga bang uwi si Asher? Tanong sa isip niya. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Daisy? Ulat na tanong niya nang makita ang babae sa sala. Paano ka nakapasok? Itinaas ng babae ang hawak na keycard sa kamay. Even before, labas-masok na ako sa penthouse ni Asher. Anong kailangan mo? Akala siguro ng babae ay maniniwala siya roon. Kung hindi niya pa alam na wala ang access keycard ni Asher at nakita sa CCTV na ito ang kumuha nang minsang madatnan niya sa opisina ng asawa. Wala akong kailangan, pero may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ibinaba ni Jenny ang mga pinamili at naupo sa sofa. Do you think gusto ka ni Asher kaya kanya pinakasalan? Simula nito. Miss Bien, diretsahin mo na ako kung anong gusto mong sabihin. Well, gusto kong sabihin sa'yo, nakasangkapan ka lang, kaya ka pilit inalok ng kasal ni Asher. What do you mean? Kaya ka inalok ng kasal ni Asher? Tumayo ang babae. Umikot sa likod ng sofang pinauupuan niya at ilinapit ang mukha sa tenga niya. Dahil iyon ang kondisyon ng lolo niya, kapalit ng pagiging presidente niya ng kumpanya. Sarkastikong tumawa si Daisy. Bagaman naapektuhan siya sa sinabi nito, ay naging kalmado lang si Jenny. Huminga siya ng malalim at saka tumayo. Miss Bien, ano man ang dahilan ng asawa ko, sa tingin ko wala ka ng pakialam doon. Makakaalis ka na, marami pa akong gagawin. Kinuha ni Jenny ang mga pinamili at naglakad na patungo sa kusina. Sa kusina, habang nagluluto, hindi man niya gusto ay kusang pumapatak ang mga luha ni Jenny. Alam niyang hindi pagmamahal ang dahilan kaya siya inalok ng kasal ng asawa. Pero hindi rin naman niya inisip na ginamit lang siya ni Asher para sa kumpanya. Masaya at maganda naman ang pagsasama nila ngayon. Pero ni Katiting, wala man lang ba itong naramdaman para sa kanya? Naiiyak siya dahil kung totoo man ang mga sinabi ni Daisy, ay may posibilidad palang hiwalayan din siya ni Asher. Lalo't nakuha na nito ang gusto. Paano na siya?
sobrang mahal na niya ang asawa. Matapos magluto ay nagtungo si Jenny sa opisina ng asawa. Hindi na siya makapag-antay pa sa pag-uwi nito. Kailangan niyang klaruhin kay Asher ang mga sinabi ni Daisy. Wala si Lori sa table nito nang makaakyat sa mismong floor ng opisina ng asawa. Kaya dumiretso siya sa private office nito. Akma siyang kakatok nang marinig ang boses ni Rafi sa loob. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya malinaw sa pangdinig niya ang pinag-uusapan ng magpinsan. Cuz, gusto kong makuha ang pagiging general manager sa construction site sa Pampanga. Pero ayaw ibigay sa akin ni Lolo. Unless... Ay! Hindi ko alam kung kakayanin ko ang kondisyon ni Lolo. Mabuti ka pa ang pakasalan lang si Cuz Jenny. Ang naging kondisyon niya para maging presidente ka ng kumpanya. Asher, parang kinukurot ang puso niya sa tuwing naririnig ng paulit-ulit ang tunay na dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Asher. Wife! Kulat na sabi nito nang makita siya sa pintuan ng opisina. Pagkuwan, napatingin sa pinsan. Iniisip nito kung narinig ba ng asawa ang sinabi ni Rafi. Pas Jenny. Alukip-kip na sabi ni Rafi. Magpapaalam lang ako. Babalik ako ng isla ngayon. Ngayon na agad? Akala ko sa susunod na linggo pa ang uwi mo. Binato ni Asher ng folder ang pinsan. Udyat na lumabas ito ng opisina. Mabilis namang kumilos si Rafi. Aalis na ako ngayon. May kailangan akong gawin sa resort. Malamig na tugon ni Jenny. Akma ng tatalikod. Ngunit hinabol siya ng asawa. Wife, alam kong narinig mo ang sinabi ni Rafi. Pero makinig ka sa akin, okay? Hindi na kailangang ulit-ulitin, Asher. Malinaw naman sa akin ang lahat. Pilit mo kong inalok ng kasal dahil iyon ang kondisyon ng lolo mo. Hindi dahil ako ay espesyal sa'yo. Tinabig niya ito. Oo, totoo, pero tila hirap itong ituloy ang sasabihin. Nag-antay ng ilang segundo si Jenny sa sasabihin nito. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng asawa. Kaya tuloy-tuloy na siya sa pintuan. Jenny! Narinig niyang tawag nito. Pero dahil naiiyak na siya, kaya walang lingon likod na umalis si Jenny. Ilang araw na ang lumipas mula nang bumalik si Jenny sa isla. Wala siyang natanggap na anumang tawag mula kay Asher. Kaya higit niyang inabala sa resort ang sarili upang makalimutan ito. Nang araw na iyon, naglilibot siya sa dalampasigan. Suot ang kanyang black bikini at beach hat. Ang mahaba at kulot na buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Mistula siyang modelo sa aura niya. Kaya naman, ang mga nadadaanang turista ay napapalingon sa kanya. Ang ibang kalalakihan ay hindi maiwasang mapasipol. Kung tutuusin, halos lahat naman ng mga kababaihang naroon ay nakabikini lang din. Pero dahil may taglay na perfect body at natural ang pagkamorena ni Jenny, kaya nangingibabaw ang charm niya. Miss, pwede makipagkilala sa'yo? Hindi nakatiis ang isa sa mga kalalakihang naroon at nilapitan siya. Tansya ni Jenny ay 20 anyos lang ito. Akma siya magsasalita upang sagutin ito nang may magsalita sa kanilang likuran. Sorry, she's taken. Seryoso pa sa seryoso ang mukhang sabi ni Asher. Hinubad nito ang suot na short sleeve at ipinatong sa mga balikat niya. Pagkatapos ay hinila siya palayo sa lalaki. Naiwang napakamot sa ulo ang lalaking gustong makipagkilala kay Jenny. Huwag kang magbibilid ng katawan mo. Baka hindi ako makapagtimpi at mawalan ka ng mga guests. Nasa beach resort ako, Asher. Natural na ganito ang isusuot ko. Kahit na. Umismid lang si Jenny. Asher, saan mo ba ako dadalhin? Bitiwan mo nga ako. Binitiwan naman siya ng asawa nang makarating na sila sa parte ng resort na wala nang gaanong turista. Jenny, mag-usap tayo. Tungkol saan?
Walang ganang tanong niya. Pero ang totoo'y ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kaya kunwaring ilinagay niya sa mga mata ang hawak na binocular telescope at itinutok sa dagat. Tungkol sa relasyon natin. Napalunok siya sa sinabi nito. Makikipaghiwalay ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo. Ikaw na ngayon ang presidente ng kumpanya nyo. Wala sa loob na sabi ni Jenny. Kinakausap niya ito habang ginagamit ang telescope. Sa pamamagitan kasi nun, hindi gagaralgal ang tinig niya. Wife, hindi! Tila naghihirap ang kalooban na sabit ni Asher. Umarang ito sa tinatanaw niya. O ay ano? Gusto mo na ng annulment? Para legal ang paghihiwalay natin. Dahil humarang ito sa kunwaring tinatanaw niya, kaya nag-iba siya ng direksyon ng tinitingnan. Jenny! Bahagyang napataas na ang boses ng asawa. Inagaw sa kanya ang telescope at ilinaglag iyon sa buhangin. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang hiwalay dahil hindi mangyayari yun. Anito. Pagkuwan ay kinabig siya at hinuli ang mga labi niya. Malalim pa sa pusod ng karagatan ang mga halik nito, kaya habol niya ang hininga ng bitawan ng asawa ang labi niya. I'm sorry. Paumanhin ni Asher. Ano ba talaga ang gusto mo, Asher? Itinulak niya ito. Saka siya nagpunas ng labi gamit ang likod ng kamay. Jenny, ikaw ang gusto ko. Bakit? Dahil may kondisyon na naman ba sa'yo si Lolo Leandro? Sarkastikong tanong niya. Diretso siyang tinitigan ni Asher sa mga mata. Wala. Pero gusto kita. Dahil mahal kita, Jenny. Unang kita ko pa lang sa'yo sa unang pagtapa ko dito sa resort. Alam kong nabihag mo na ang puso ko. Gusto ko mang mapalapit sa'yo noon, madalas mo naman akong sungitan. Dahil pangit ang impresyon mo sa akin. Hanggang sa sabihin sa akin ni Lolo ang kondisyon niya, kapalit ng kumpanya. Sinserong sabi nito. Pakiramdam ni Jenny ay nalulunod siya sa saya dahil sa kumpisal ng asawa. Inisip ko noon pumapabor sa akin ang lahat. Mapapasakin na ang kumpanya, makukuha ko pa ang babaeng mahal ko. Hindi ko lang kasi alam kung paano sasabihin sa'yo o kung paano ba manligaw. Kaya ginamit ko na lang yung kakulitan ko para mapapayag kang pakasalan ako. Kaya sinamantala mo ang pagiging lasing ko para makuha ako? Wife, tinukso mo ko. Kaya may nangyari sa atin. Depensa nito. May nangyari sa atin. Dahil mahal din kita. Kahit lasing ako noon, alam ko ang ginagawa ko. Pag-amin niya rin dito. Nagningning ang mga mata ni Asher sa sinabi niya. Nakarinig ng tunog ng aircraft si Jenny. Kaya napatingala siya. Isang maliit na eroplano ang paikot-ikot. Kung hindi siya nagkakamali, si Rafi ang piloto nito. Ang maliit na eroplanong yon ay may dalang malaking banner. I'm sorry, wife. Mahal na mahal kita, Jenny Evangelista. Taos-pusong sabi ni Asher. At iyon din ang nakasulat sa malaking banner na nakakabit sa private plane. Mahal na mahal din kita, Asher de Vera. Naluluhang sagot niya. Matapos siyang hintala ng matamis na halik sa labi ng asawa, ay nagyakap sila ng mahigpit. Sa di kalayuan ay naroon sina Lola Josefina at Lolo Leandro. Higit ang tuwa ng mga ito dahil sa nakikitang pagkakaunawaan ng mga apo. Wakas. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong pag-ibig ni Asher at Jenny. Huli nyo rin po sana kung samahan sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po.